praise. Come on, malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Praise God. Hallelujah. Sige, tumayo po tayong lahat. Yan. Praise God. Hallelujah. Let's worship the Lord. Glory to God. Hallelujah. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, you are standing face to face. I look upon your countenance and see the fullness of your grace, and I can only bow down and say, as I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance and see the fullness of your grace, and I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome. You are awesome in this place. Yes, Lord. Mighty God. Yes, God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Truly, O Lord, you are an awesome God. Thank you for your presence in our midst, Lord God. That is your promise. In accordance to your word, that 2 or 3 gathered in your name, you are in the midst. Thank you, Lord God, for your presence. Thank you, Lord. Anoint us, empower us, O Lord God. And Lord, sa pag-aaral namin ng iyong salita, let your wisdom, fresh revelation, O God, and understanding, Lord, dumaloy sa bawat isa. Every word, Lord God, na aming pag-aaralan, O God, magbibigay ng kalakasan, Panginoon. Salamat po, Amang Banal. Even, Lord, yung mga nakakonect sa online, Lord God, bless them, Lord God. Maranasan ang iyong kapangyarihan. Maranasan, Panginoon, ang kagalingan. Maranasan ang iyong biyaya at pagpapala, O Diyos. Father, we thank you. We bless you in Jesus' mighty name. Everybody say, Amen. Okay, take your seats. Praise God. Our God is an awesome God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mahalaga na kung saan ay ang buhay natin ay nasa Panginoon. Kaya nga huwag po nating biruin. Lalo na po ang ating pananampalataya, pagsunod natin sa Diyos na buhay. Sa totoo lang. Kahit nga wala kang sakit, sa totoo lang eh. Kaya nga dapat laging handa ang bawat isa. Kaya huwag ipagpapalit ang Diyos sa kahit ano paman. Praise God. Huwag tayong basta umaaten. Sabi ko nga noon, pinag-aralan, pero hindi na. Wednesday natin pinag-aralan, yung 4 kinds of obedience. Total and repentant obedience. And then, ano ba yung isa? Reverent obedience, responsive obedience, and serious obedience. Yung number 4, yung serious obedience, Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay maliligtas. Praise God. Kaya nga, hindi porke nasa church ka,
Pero hindi naman pala talaga totoo sa puso natin. Half-hearted lang tayo. It can be sympathizer lang tayo. O lalo na kung pretender, nako, yun ang mahirap. Hallelujah. Ang buhay dito sa mundong ito ay maikli lang. Hello. Pero there is life after death. Kung saan mo gugugulin yun, ay yun ang dapat ikaw ang magdidesisyon. Kasi yun, pagdating ng kamatayan, wala nang ibang solusyon. Wala nang ibang solusyon. Sabi ko nga, trillions, quadrillions, quintillions, lahat na ng leon, sabi ko nga, wala nang katapusan yun. Eternal yun. Kaya kung wala sa Diyos, tayo, nako, matindi. Ano mang kahirapan na nararanasan mo yun, ay mas lalong higit yun. Praise God. Pero pag may Panginoon ka, kaya nga tumawag ka, pag may Panginoon ka, praise the Lord, mararanasan mo ang kanyang pagkalinga, ang kanyang pag-iingat. Praise the Lord. Si Leslie ay naging, alam niyo yan, pinag-pray natin noon, praise the Lord, na kung saan si Bong nga ay willing mag-donate sa iyo ng dugo. Willing siya mag-donate ng dugo. Eh, nawalan nga lang ng dugo. Praise God. Nag-ano nun, kasi naghanap nga kami noon ng ano, ano yung dugo mo noon, sabi mo? Hindi, ano yung blood BP mo? Yung mababa, yung baba ng ano yun? Hindi, kaya nga, ano ang BP mo noon? Eh, mataas ang dugo mo. Hindi, yung mababa, ano yun? May sinabi ka noon na BP mo ng baba na, na kaya kailangan mong salinan. Kaya nga, ano? Anong BP mo noon? Anong BP mo noon? Blood pressure. Hindi mo na naalala. Yan. Yan nga. Tapos sabi niya, willing ako. Tapos ay hahanap na lang ng... Kasi yung dugo mo, ang hirap eh. Ang hirap ng rare pala yung klase ng dugo niya. Yung rare. Kaya, praise God. But the thing is still, God is so good. Kaya nga, yung buhay natin na natitira, hindi naman lahat ng matanda nauuna eh. Andyan ba kayo? Praise God. Kaya nga, hindi lahat din ng may sakit, nauuna rin. Nauuna rin, hindi rin. Praise God. Yun ang tatay nila Lendel eh. Yung tatay nila Lendel, pambihira ang daming nauna. Praise God. Parang yung pinag-pray ko noon na sinasabi ko sa San Andres, Malate, na kung saan dying yun, pinag-pray. May taning na talaga yun, 2 linggo eh. Tapos naging 1 buwan, naging 2 buwan, naging 6 na buwan. Tapos umaba, naging 1 taon, naging 2 taon. After 5 years, ang namatay yung doktor na nagtaning. Buhay na patotoo yan. Praise God. After 7 years or 9 years, namatay yung pasyente. Bakit? Nung magaling na, bumalik sa dati. Yung dating bisyo. Kaya ang bisyo, hindi lang bisyo, pati yung lahat ng klase ng buhay, ang mga bagay na iniwan mo, huwag mo nang babalikan. Ikapapahamak yan. Amen. Kaya ang drugs, huwag nang babalikan, Joey. Pero kasama sigarilyo. Kasama rin inom. Ba't ka gumaganyan kay Bong? Kasama mo, si Bong ang supplier mo? Praise the Lord. Hallelujah. Mahalaga yun. Kasi kung hindi, kasisira ng buhay mo yun. Praise the Lord. Bigyan natin ng halaga, gaano mo ba kakilala? Pero hindi lang kakilala, gaano mo kamahal ang Panginoon. Praise God. I believe, praise the Lord, yung nangyari kay Bong, hindi natin may paliwanag eh. Hindi natin may paliwanag bakit nangyari. Hindi naman natin alam kung talagang walang ginawa si Bong. Hindi ko naman pinagdududahan si Bong. Praise God. Hallelujah. But the thing is, in spite of that, yung pangyayaring yon, kita mo, protection ng Diyos. Amen. Kita mo pa rin ang protection ng Diyos. Praise God. Kaya nga sabi ko sa inyo, your tithes is your protection. Amen. Your tithes is your protection. Praise the Lord. Kita mo pa rin ang protection ng Panginoon. In spite of yung ganong pangyayari. Ang sabi ko lang sa kanya, paalala lang sa iyo yun. Reminder, ang sabi ko yung kanina. Hindi ko na sinabing yung commitment mo. Pero yung reminder, doon saan? Reminder lang, saan? Sa commitment mo. Na
Sabi ko, dahil busy ka lahat, hindi ka na nag-worship bro, hindi ka na nagpipray, hindi ka na nagbabasa, sa busy. Praise God. Reminder lang, maging sa bawat isa. Proof yan na talagang may Panginoon ka. Huwag katamaran mag-worship, huwag katamaran mag-pray, huwag katamaran mag-devotion. Kung talagang mahal mo ang Panginoon. Hello, amen? Praise God, hallelujah. Ang pagbabasa, ang pag-check ay hindi yan parusa. Pagmamahal yan. Kasi kung di mo, pero pag ginawa mo yan, do it wholeheartedly. Kasi wala ring epekto yan kung hindi natin ginawa ng buong puso. Amen. Ang totoong anak ng Diyos ay nagsasaliksik ng kanyang salita. Amen. Sumasambat, nananalangin, hindi sa oras lang ng may pangangailangan at kagipitan. Praise the Lord. Amen ba yun? Glory to God. Kaya maging aral yan sa bawat isa. Praise the Lord. Amen ba? Amen. Ang aksidente ay hindi mo alam eh. Pero may protection tayo sa Diyos. Praise the Lord. Amen? Meron na ba kayong nabalitaan na nananahimik, natutulog sa bahay, biglang namatay? Hindi naman binangungot. Hindi rin na aksidente. Hindi rin inatake. May nangyari yan. Nung umuwi pa kami sa Novaliches pa kami, sa ate ko pa nakikitira. Praise God. Yung papunta doon sa General Lewis, pambira na nanahimik lang. Tapos itong daan na to, may mga bahay dito. Kaso nga lang, mababa, mataas yung daan. Nahulugan ng truck. Sa bahay na yun. Hindi inatake. Walang sakit. Hindi binangungot. Nahulugan lang ng truck. Hindi ko kayo tinatakot. But the thing is, praise the Lord. Make sure na buhay natin. Praise God. Kumatok man ang kamatayan. Kung sa piling ng Panginoon, hindi mo pagsisisihan. Praise God. Pang walang hanggan yan, hindi mo pagsisisihan yan. Seryosohin mo. Have that serious obedience unto God. Seryosong salita ito. Praise the Lord. Hindi natin pwedeng ipagpalit si Lord sa ano paman. Glory to God. Amen? Amen. At yung kahirapan dito, mga pagsubok dito sa lupang ito, panandalian lang yan. Praise God. Panandalian lang yan. Pero kung titiwala, makakalaya ka dyan eh. Praise the Lord. Amen. Amen. Kaya palakpakan natin ng Diyos na buhay. Kasi pinag-uusapan nga natin na kung saan, di mo alam, di ba? May mga tanim ka na hindi umani noon, pero ito yung panahon, naaani ka eh. Meron lang siyang haring hindi patutulugin. At nung di makatulog, di ba, yung kay Esther, binuksan ng Book of Chronicles, he found out na si Mordecai, na mentor ni Esther, ay may ginawang mabuti, protection sa hari na hindi na-recognize. Suddenly, biglang na-recognize, na-bless. Hindi lang financial blessing, hindi lang material blessing, kasi financially and materially, blessed sila. Sa hari, na-recognize rewarded pa. The best reward. At ang nagsabi kung paano siya i-reward, ang nagsabi, yung nagtangka ng buhay pa niya. Sino? Si Haman. Ibang usapan na ang magpapala sa iyo, yung galit sa iyo. Amen? Praise God. Pinag-usapan natin. Nangyari yan din. Kanina kay Daniel. Daniel chapter 6 din. Yung Nehemiah chapter, Esther chapter 6. Daniel chapter 6. Ganun din. Yung inihagi si Daniel sa lions din. Pero hindi siya na paano. Biruin mo yun. Hindi yun aksidente dahil sadyaan yun intentionally. Pero yung protection ng Diyos, grabe. Inihagi pambihira. Bumait yung leon, na-born again. Sino ang pinarusahan? Yung nagtangka, pati yung pamilya niya. Kaya nga sabi ko, ang response natin, pati pamilya natin, damay. Amen. Kaya tingnan natin anong dumadaloy sa pamilya natin. I-redeem yan. Kung hindi, mapapahamak din ang pamilya natin. Dalhin natin talaga sa Panginoon. Praise God. Amen? To cut the story short, anong nangyari kay Daniel? Pambira, 3 hari nagpala sa kanya. Sabi ko nga, may assigned king sa bawat isa. Amen ba? And I repeat, this year is a season, this year kasi is a year of fruitfulness.
And this year, in the year of fruitfulness, it's a season of answered prayer. Praise God. Hallelujah. Kung answered prayer, huwag kang tatamad-tamad mag-pray. Praise God. Kahit anong sakit, anong pakiramdam mo masakit, Lord, pagalingin mo ko. Kasi paano kapag galing, hindi ka mag-pray? This season is a season of harvest. Praise God. This season is a season of bonus. Praise God. A season of reward. A season of miracle. A season of favor. Do you believe that? Praise God. But walang lumalabas dito. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Do you believe that? Praise. 2 Chronicles chapter 15 verse 7 says, "But as for you, be strong and courageous, for your work will be" what? Lakas. For your work will be rewarded. Kaya sabi niya, as for you, be strong and courageous. Praise God. Hallelujah. Be strong. Be courageous. For later, you will be rewarded. In spite of your trials, problems, persecution, whatever it is, be strong and be courageous, for your reward is coming. Praise the Lord. Amen. Glory to God. Kaya pag-usapan natin ngayon ay 7 key tests before your breakthrough. Nagulat ako kasi kanina, tinignan ko yung ating journal, ay meron ng lumabas na 2 dyan, na hindi ko pa nadidiscuss. Kaya sabi ko, Mika, ikaw ba gumawa nito? Sabi ko, tapos yung nadiscuss din na, opo, sige, di bali, in advance mo. Pero pag-aralan natin, yung 3 susi. Ang susi na to ay key test. Susi na kung saan, pagsubok bago ka may breakthrough. Kaya pag may mga dumadaang mga problema sa buhay, huwag mo sabihin, ano ba namang kamalasan to? Ano ba namang buhay na to? Puro na lang kamalasan? Yung kamalasan, hindi yan para sa mga anak ng Diyos. Praise God. It's part of your breakthrough. Na dapat mong maintindihan. As long as na you are in line with God. Praise the Lord. Amen. Kaya nga dapat in line ka kay Lord. Praise the Lord. Huwag yung out of line ka, mahuhuli ka. Bumiyahe ka ng out of line, huli ka. Praise God. Dapat in line kay Lord. Amen? Kaya sabi mo sa tabi mo, ayusin natin buhay natin. Praise God. Hallelujah. May mga bagay-bagay na kailangan na daanan mo. Bakit? Dahil yan, dadaanan mo yan, isang pagsubok yan dahil kailangang iayos yan para maka-breakthrough ka. Praise God. Amen ba yun? Praise the Lord. Sinong nakakaalam at huhula? Ano kaya yung number 1? Na key test. Praise God. Maulaan yun na. Kasi bakit? Andun na Andun na sa journal Praise God. Yung journal, titingnan nyo rin, bubuklatin nyo rin Number 1 ay what? Number 1, the test of what? Labas. The test of, number 1, labas. The test of pakibasa. Pakibasa. Pakisigaw. The test of patience. Praise God. Ang patience, hindi yung pumasok sa hospital. Praise God. Hallelujah. Ewan ko lang, baka ako lang siguro ang kailangan ko lang tong test na to siguro. Ako lang siguro nga. Kasi yan kailangan, may test din talaga dyan. Ako lang siguro ang may pangangailangan ng test of patience. Tingnan mo nga yung katabi mo. Hindi niya kailangan yon. Tanongin mo nga yung katabi mo, kailangan mo ba yan? Praise God. Hallelujah. Test of patience. Sino may problema dito? Praise God. Praise God. Hallelujah. Sa totoo lang, may mga bagay-bagay na kung saan. Kasi minsan, ako mahinipin din ako Praise God. Kaya tuturuan tayo Kasi ayaw ni Lord na pinagpapala ka nang wala kang pasensya. Praise God. Ako nakasanayan ko isa sa bagay na kasi
sa totoo lang, maging good starter po tayo. Praise God. Hello, amen ba? What do I mean? Dapat, walang mangyayari sa'yo kung hindi mo sisimulan. Naalala niyo yung paalala nun, nakasabi, if you don't move, you will stay in the same place. Ano ang bagay na gusto mong mangyari, dapat simulan mo. Amen. Praise God. Hello, amen? Hanggat di ka nagsisimula, walang mangyayari. At ang pagsisimula, hindi madali. Lalo na kung wala kang kasamang magsisimula. Magsimula magbagong buhay, hindi madali. Simulang iwanan yung mga bagay na hindi madali. Lalo na kung matagal mo nang nakasanayan. Amen? Isa sa ginol ko, hallelujah, ay ano? Kasi, sa totoo lang, laki ng tiyan ko dati. Praise God. Tinuro ko nga yung tiyan ni Joey. Wala pa yung tiyan ni Jester at tiyan ni Ambe. At saka ni Bong. Praise the Lord. Umurong yung tiyan ni Bong, pumunta sa likod nung nabangga siya. Pabira. Glory to God. Alam nyo ba? Hindi nyo napansin? Nagbago ako ng outfit. Tagal ko nang hindi nagaganito. Pero dati-rati, alam niyan, sa Paranaque, lagi ako nakaganito. Naka-necktie, lahat, everything. Lagi ako, bakit? Wala na pong kasya sa akin na pang-formal na pantalon. Etong pantalon na itong gandito lang. Walang halong biro yan. Alam nyo ba na ang suot kong pantalon ay ito'y binili ko nung silver wedding anniversary namin? That was year 2010. Ilang taon na ang nakalipas. Galing mo pala sa math, Joey, ha? Ikaw na unang nakasagot, ha? 15 years ago. Matagal ko na pong makikita nyo. Hindi ko to naisusuot. 15 years ago nung binili ko ito at di nakasya. Ngayon, praise the Lord. Etong long sleeve kong ito, hindi magsalubong ang bitones. Walang biro. Regalo ito sa akin nung minimentoran ko sa US. Ala lang to, wala lang brand to. CK lang. Praise the Lord. Gustong kong isuot, pero hindi ko masuot. Gusto kong isuot, pero di ko masuot. Bakit? Hindi kasi. Hindi madaling. Sa totoo lang, mas mabilis magpataba kaysa magpapayat. Tama, Maan? Ikaw, Joy. Pero pag oras na may 10,000, magpapapayat ka, Joy, di ba? Nangyari yan sa'yo, di ba? Last year, ba? Hindi, nung isa pang taon. Hindi last year. Hindi. Last year, 2024, nung December? Hindi nung 20... December yata yun nung ano kayo, di ba? June ba yun? June ba yun? Akala ko December. December. Kaya sina-challenge ko, yung, alam niyo kung sino kayo. Praise God. Hallelujah. Bakit? Makakabuti. Praise God. Amen ba yun? Bakit? Nagano ko na, nag-walking ako talaga, walang biro yan. Kahit mag-isa lang ako, hindi ko mayayamis ko. Kasi dati nung pandemic, kaming dalawa hindi ko mayaya, pero ako lang, mag-isa lang yun. Mag-isa lang yun. Nakikita ko, na-challenge ako, yung may isang foreigner sa amin na tumatakbo pa yun Kaya dati tumakbo rin ako, namuntik na ako masubsob, kaya tinigil ko na kita ko matanda na, sabi ko, may edad na rin May edad na, pero takbo yun, jogging nyo. Tapos, bambira to, nang aasar tong foreigner na to Tapos nung nakasalubong ko, nung last week, tinuruan niya ako kasi naglalagay ako meron akong belt na ionize, umiinit yun. Tapos meron pa akong belt na binili sa Decathlon, pinapatong ko yun kasi yung pandikit ng belt na ionize ay bumibitaw na kaya pinapatungan kong ganon. Tinanong niya ako, what's your problem? What's your back? May lumbar. Sabi kong ganon. Why? Inano kong ganon na kung saan. Kasi yung, anong tawag doon? Ang problem na yung collagen nagbabangga na yung Tinuruan niya ako ng tamang exercise.
Tinanong niya ako, nag-stretching ako. Yes. Sinabi kong ganun. No. Sabi niya, that's bad. Sabi niya, hindi yung bending na ganyan, kundi ganyan daw. Ay, no, ganyan. Yung ganyan. Kasi yun to, naayos to. Problema din daw niya, likod dati. Sa totoo lang, ang ginagawa ko ngayon, nagbawas. Hindi ko sinabing hindi na masakit, pero na-lessen. Si Pastora, ang dugo niyan 200 over 100. 190 over 90, 100, ganyan. Pinuwersa ko. Ngayon, nagwo-walking na ng mga, may isang linggo na ba? Yung 190, yung 200, nag-170, nag-180, 170. Nung nakaraan, na pinakamababa niya? 166. Kanina, ilan niya sa'yo? 180? Dati, pero kay Mika dati, laging 190, 200 eh. 180 kanina. Pero pag oras na kasi pinakamaganda ay umaga. Sabi ko, pero wag kang magbibipi ng pagod ka kasi definitely, mataas ang dugo mo. Mataas ang dugo mo. Praise God. Pero patience lang. Dahan-dahan. Gusto mo mabuhay ng mahaba? Meron kang gagawin. Pero hindi biglaan. Gusto mo mapagpala? Hindi rin biglaan. Gusto mo makatapos ng pag-aaral? Hindi rin biglaan. Praise the Lord. Amen? Patience is so important. God often tests your patience to see how well you can handle waiting for His timing. I repeat, God often tests your patience to see how well you can handle waiting for His timing. Kaya ba natin? Meron kasing timing si Lord eh. Huwag tayong mainit. May timing ang Panginoon. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, itetest talaga ang patience mo. Glory to God. Hallelujah. Amen ba? Amen. Pero may gagawin ka. Sabi ko nga noon, dahil smoker ako, 2 months. Tinigil ko gradual. Pero may time frame. In 2 months, tanggal. Kasi dapat talaga meron kang goal. Hindi pwedeng, isang taon na. Hindi, kasi gradual, dinadahan-dahan ko. Hindi. Walang direction yun. Praise God. Hallelujah. Amen. This can involve waiting for a relationship. Diba? Gusto mong magka-relasyon. Matuto ka lang, magantay. Amen. At kung nag-antay ka na rin ng matagal, yun the best na gagawin mo. Amen. Bigay ng Diyos. Career breakthrough? Hindi rin biglaan eh. Gusto mo maka-breakthrough sa trabaho mo? Praise the Lord. Unti-unti. Ang promotion. Or your personal goal. During this test, things may feel delayed or out of reach. It seems out of reach. Kasi minsan may gusto ka pero hindi mo maabot. In short, parang tumawag ka, ang sagot cannot be reached. But it's in the waiting that God builds your perseverance and strengthen your faith. In waiting time, doon daw tutubo, doon lalabas yung perseverance mo. Ano pa? Yung iyong pananampalataya. Praise the Lord. Lalakas ang pananampalataya mo. Amen ba? Amen. Nagkakaintindihan ba tayo sa pinag-uusapan natin? Amen. Maliwanag po ba yun? Amen. Sana, after this message, praise God, bawat isa sa atin, Lord, salamat po. Dahil natuto kong magantay at natuto kong maging matyaga. Ang pag-aantay, it doesn't mean walang ginagawa. May ginagawa ka. Praise the Lord. Amen ba yun? Glory to God. Hallelujah. Kaya, note, learning to trust His perfect timing is crucial before you can fully embrace the blessing. I repeat, learning to trust His what? Perfect timing is what? Crucial. Before you can fully embrace the blessing. Praise God. Trust His perfect timing. Praise God. Trust His perfect timing.
Amen. Praise God. Hallelujah. Pero I repeat, ang patience, it doesn't mean wala kang ginagawa. Ang waiting, it doesn't mean wala kang ginagawa. Meron. But the thing is, kung yung ginagawa mo, wala pang nagiging resulta, go on. Tuloy lang. Diretso lang. Praise God. Amen ba? Dinaan tayo sa ganito na kung saan, di ko rin alam, bakit ang daming nawawala. Praise God. Pero ang inaasahan ko lang, para may mangyari, yung itinuturo ko rito, ay dapat lahat sumusuporta at ginagawa. Praise God. Kasi kahit anong gawin kong turo rito, at gawin ko man yung pinakamagandang turo, ewan ko lang kung naliliwanagan pa ba kayo sa pagtuturo ko. Pero hanggang dinig lang at hindi gagawin, hindi apply, walang mangyayari. At kung hindi kayo makikooperate, wala rin mangyayari. Ang mahirap lang, kung sa trabaho, pag pinagalitan ka ng boss mo, hindi ka nagtatampo, aayusin mo yung trabaho mo, pero dito, hindi ka nga napagalitan, o kaya nasita ka man lang, pagkatapos magtatampo ka, hindi ka na magpapatuloy, yan ang problema. Bakit sa trabaho nagagawa mong magano, pero pagdating kayo sa gawain, sa ministry, hindi ka pwedeng sitahin. Sa trabaho, pag sinabihan ka, gagawin mo. Wala na akong kausap yata rito. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya dapat, pati sa ministry, kay Lord, kasi mas mahalaga, pinakamahalaga sa lahat, sa totoo lang, darating ang time, nako, matindi talagang crisis mangyayari sa mundong ibabaw na ito. Maniwala kayo. Praise God. Ang aasahan mo, hindi yung income mo, hindi yung sa trabaho mo, hindi yung kundi si Lord lang talaga. Praise God. Hallelujah. Amen ba? No. Paalala lang, have patience. All things are difficult before they become easy. Tandaan nyo yan. Lahat ng bagay, mahirap. Pero saan? Sa umpisa. Kaya yung iba hindi makapagsimula. Walang mangyayari pag hindi ka nagsisimula. Sa una, mahirap. Pero yung mahirap na yun, na ginawan mo at sinimulan mo, magiging madali. Amen. Kaya, have patience. All things are difficult before they become easy. Praise the Lord. Pag-aaral, anong pinakamahirap? Ano yung sa'yo lang, sa totoo lang, nung nag-aaral ka, nung elementary, anong pinakamahirap sa'yo? Recess. Yeah, praise God. Di ba pag oras na preschool, ang hirap sa ulo mo yung alphabet? Nung preschool, talking of preschool, siyempre hindi ngayon, ha? Yung mag-count ng 1 to 100. Nung elementary ka, anong pinakamahirap mo? Table of multiplication. Ang tanong nga, doon na lang, alphabet, mahirap pa ba sa'yo ngayon yan? Magbilang ng 1 to 1 million, mahirap pa ba? Bong? Mahirap pa ba, Bong? Sige nga, gawin mo nga. Kala ko ba hindi na mahirap? Kaya. Hindi na mahirap yun. Mahaba lang. Yun ang mahirap doon. Praise God. Kaya lahat ng dating mahirap, dadali. So, umpisa lang ang hirap. Praise God. Amen ba? Amen. Mag-win ng soul, mahirap. So, umpisa. Pero, pag ginawa mo at sinimulan mo, dadali. Mag-serve kay Lord na nagtatrabaho ka, mag-serve kay Lord na may pamilya ka, mag-serve kay Lord na kung saan ang dami mong ginagawa, ang hirap sa umpisa. Pero pag naiayos mo na lahat ng mga bagay na yun, dadali. Amen. Buhay pa ba kayo? Amen. Palakpakan mo nga si Lord. Yung magpatuloy, hindi madali. Lalo na kung nakikita mo, mga kasama mo nawawala. Praise the Lord. Amen ba? Amen. Glory. Kasi hindi na naman talaga lahat ng mga kasama mo, dating kasama sa church, nagpapatuloy. Yung mga kasama ko rin noon, nung umpisa noon praise God, nagpatuloy. Hindi May mga nawawala din talaga Ang tanong, ikaw, magpapatuloy ba? Praise God. Romans 8:25, ESV version. But if we hope for what we do not see, we wait for it with what? Sabi niya, but if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. Kasi
Hindi mo nakikita eh. Ibang usapan yun, hindi mo nakikita. Pag may goal ka, hindi mo pa nakikita eh. Oh. Yung magpaganda nga lang, hindi madali eh. Tama? Yung magpapa, hindi madali eh. Praise God. Dahil hindi mo pa nakita eh. Tingnan mo sa gym. Tingnan mo. Gusto mo, magpapamuscle ka o kaya magpapasexy ka, may mga picture doon na ang sexy, ang lalaki ng katawan. Pero ikaw, laki ng katawan mo eh. Pero habang ginagawa mo yun, pinapakita, yan ang iyong inspirasyon. Kaya mo rin gawin yan. Kaya mo rin ganyan. Hindi mo pa nakikita, but the thing is, pasensya ka, mangyayari rin yan, kaya ko rin yan. Ganyan. Praise the Lord. Amen? Sa ngayon, wala pang sobra sa bulsa mo. Pero, tandaan mo, magpasensya ka lang, makikita mo ngayon. Darating ang oras, hindi mo problema yung laman ng bulsa mo. Amen. Praise the Lord. Amen ba? Amen. Praise God. Oh, tingnan nyo to. Be patient. Sometimes, you have to go through the worst to get the best. Hello? Amen? Amen. Ha? Dadahanan mo minsan yung talagang worst eh. The worst. Pero after that, best naman ang naging resulta. Kaya nga, sometimes you have to go through the worst to get the best. Praise God. Hello? Amen? Amen. Hallelujah. Glory to God. Magugulat ka na lang. Praise God. Binangga yung yung high ace ni Bong. Paano kung after nito? Magkaroon siya ng limousine type na pinapanalangin niya. Ewan ko kung pinagpipray pa niya. Amen. Oh. Kasi hindi mo alam kung paano eh. Oh. Hindi mo alam eh. Oh. Sometimes it seems worse. Pero pala, saan papunta yun? Makukuha mo, best. Amen. Praise God. From the beast to best. Alam, ang mahirap yung from the best to beast. Parang yung noon, na kasamahan nila Bong at ni Jester. Kasamahan nila yon. Hindi, kasamahan namin. Sabi niya, kasi Bisaya siya eh. Lord, give me the beast. Give me the beast, man. I'm praying for the beast. Tapos may nakapartner siya. Nagpipray din yung lalaki, nagpipray, Lord, give me the queen of the beast. Kaya nung pinanganak, nung kinasal sila, they are the beast of the beast. Praise the Lord. Glory to God. Oh. Awit 37:7, Tagalog. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umuunlad man sila. Isa ito sa pinaka-the best na one of the best na dapat matutunan ng bawat isa. Kaya ka minsan naiinip, bakit? Iba tinitingnan mo. Bakit sila? Wala naman silang Diyos, hindi naman nagaganito, sa mga ng buhay nila, bakit sila pinagpapala? Tandaan mo to, awit 37:7. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. At sunod, huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Bakit? May balik yan eh. Pwedeng di ka balikan sa kalakasan mo, pero tsak may balik yan. Paano kung balikan ka kung kailan ka na mahina? Hindi mo na kayang solusyonan. Yung mali itinatama kasi babalik at babalik yan. O pag nagkasala ka, humingi ka ng tawad. But the thing is, remember this, may consequence yun. Maliwanag ang Bible kung ano tinanim mo, anihin mo. Kaya, isa sa dapat na itama ay alin? Yung pagiging mainggitin. Alam niyo ba ang pagiging mainggitin, pumapatay? Bakit pinatay ni Cain si Abel? Saan nainggit? Bakit tinanggap niya yung handog ko? Bakit sa akin hindi? Praise the Lord. Kaya naalala niyo nun, yung inggit, inis, inip, kalaban ng katagumpayan talaga yun. Hello, amen?
Kaya, number one na test, bago yung breakthrough mo is test of what? Patay, yung iba nakalimutan kagad. Test of what? Number two, test. Test of faith. Test of what? Faith. Talagang, praise God. Bago ka maka-breakthrough talaga, susubukan mo na pananampalataya mo. Si Abraham. Praise God. Hindi, 25 years niyang inantay si Isaac. At pagkatapos ng pinanganak, pambihira, sabi niya, handog mo yan. It's a test of faith. Pambihira ng 20, ang hirap nun, 25 years mong pinagpipray, saka dumating. Pagkatapos ng dumating, nandyan na, inutusan, ihandog si Isaac ng buhay. Pambihira. At anong ginawa ni Abraham? Talagang sasaksakin si Isaac ihandog talaga Buhay na handog Oh, praise God. Nung sasaksakin na ni Abraham, si Isaac, nabasa niyo ba yon? Genesis chapter 22. Biglang, pinigilan ng Diyos. Anong sinabi ng Diyos? Na kung saan Anong sinabi ng Diyos kay Abraham? Bakit niya hindi sinuloy ang saksak? Ano sabi niya? Oh, nabasa niyo na ba yon? Ano sabi ni Lord kay Abraham? Kasi kaganyan, sasaksakin na niya. Biglang sumigaw ang Lord. Anong sabi niya? It's a prank. Hold it, it's a prank. Praise God. Baka naman yun ang sabihin niyo, ha? Sino nagturo niyan? Praise the Lord. Hallelujah. Kasi pambihira, Tapos bigla niyang nakita, may nakasabit na yung sungay ng usa, ng ship. Kaya doon lumabas yung Jehovah Jireh. Praise the Lord. Glory to God. Faith is believing in what you can see, and God will often test whether you truly trust Him, even when the path ahead seems uncertain. That's faith. Kasi ang faith, hindi mo nakikita Pero pinaniniwalaan mo. Tetest ka ni Lord kung talagang naniniwala ba talaga sa akin to. Praise God. Kasi minsan, hindi lang minsan, madalas, marami ang paniniwala pag oras na nasa medyo, Lord, sige, on fire, pag blessing. Pero pag oras na may pagsubok, hindi, nawala yung fire. Hindi pwedeng ganun. Praise God. Amen ba yun? This could mean stepping into the unknown, leaving behind something comfortable, or taking a leap of faith that makes no sense in the natural world. Kapatid, huwag mong babaliwalain uli, I repeat. Kaya nga kailangan diligan ang pananampalataya para buhay na buhay. Amen. Praise the Lord. Ang pananampalataya ay ini-exercise para talagang, hallelujah, on fire na on fire. Amen ba yun? Paalala, how you respond to challenges that require faith shows God that you trust Him to guide you even when the outcome isn't clear. I repeat, how you respond to challenges that require faith. Paano ka mag-respond sa mga challenges sa buhay? Kailangan ng pananampalataya. Shows God that you trust Him to guide you even when the outcome isn't clear. Minsan blurred. But are you still trusting God? Minsan blurred Alala nyo si Jesus, umulit ng pananampalataya. Kasi tinanong yung isang bulag, nung pinag-pray siya, ng ganyan blurred. Blurred What do you see in the middle of the sea? Bong. Praise God. Hallelujah. Sabi niya, blurred. Parang yung puno ng kahoy na ganitong ganyan. Blurred ang tingin. Pinag-pray uli. Lumiwanag. Yung mga bagay na minsan, it seems blurred. Hindi pa maliwanag. But the thing is, it's a test of faith. Magliliwanag yan. Magkakaroon ng liwanag yan. Yung buhay natin, hallelujah. Kung tayo magtutulong-tulong lang, praise God. Kung tayo magkakaisa lang, praise God. Kung tayo kikilos lang, hindi pwedeng ako lang Praise God. Praise God. Hindi pwedeng miss ko lang. Pero involved ang ako, involved ang asawa ko, involved ang anak ko.
dapat involved din kayo. Praise the Lord. Amen ba? Lahat na nandito, itong bilang natin na to, kung lahat mag-i-involve lang, praise God, babangon tayo. Amen. Kung lahat mag-i-involve lang, praise God, makaka-breakthrough tayo. Amen. Praise God. Matagal? Hindi. Depende yan sa faith din natin eh. Amen. Ang faith kasi kikilos eh. Amen. Faith is an action word. Pakikilusin ka ng pananampalataya mo. Anong preba ko? Nabasa nyo na ba yung babaeng inagasan ng dugo for 12 years? Wala na siyang lakas. Dahil sa pananampalataya niya, gumapang siya papunta kay Jesus. Amen. Kaya ang faith, action word yan. Amen. Verb, it's an action word. Kahit gumagapang hirap siyang tumayo, gumagapang palapit, mahawakan ko lang laylayan ng damit ni Jesus. Gagaling ako. Kaya gumapang siya papunta doon. Nung nahawakan, gumaling ba siya? Amen. Oh, anong sabi ni Jesus? Sinong humipo sa laylayan ng damit ko? Sabi ng mga alagad, Lord naman, grabe ka naman. Oh. Sa dami ng tao rito, ano ka ba naman? Itatanong pa ba yan? Ang daming tao, tatanong pa ba yan? Ano sabi? Sabi, hindi, may umipo. Hindi natahimik yung babae. Ako po yun. Magbabago na. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Okay. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. For we walk by faith, not by sight. Amen. Kaya, before breakthrough, there is a test of faith. Not just a test of patience, but also a test of faith. Amen. Praise the Lord. Kasi minsan, yung faith mo, nai-faith. Praise God. Faith is not belief without proof, but trust without reservation. I repeat, faith is what? Is not belief without proof, but rather trust without reservation. Kapag nagtiwala ka, walang reservation yan, lubos-lubusin mo. Lubos-lubusin mo. Hello, amen? 1 Corinthians chapter 2 verse 5, NIV, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God's power. Tandaan mo yan. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, glory to the living God. Sana maliwanag itong pinag-aaralan natin, pinag-uusapan natin. Sana, praise the Lord. Glory to God. Ito ang magpapakilos, magpapagalaw sa atin. Amen. Praise God. Amen po ba? Amen. Kasi hindi pwedeng hindi tayo kumilos eh. Hindi pwedeng hindi tayo gumawa. Hindi po pwede. Praise God. Ang hinihiling ko lang dito, uulitin ko. Kaya ako mamaya, magmi-meeting tayo mamaya. Praise the Lord. After this, yung ating isahan ang ating groupings. Usap-usapan. Praise God. At every last Sunday, ganun ang gagawin natin. Praise the Lord. At wala akong kausap yata dito. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Our faith must not rest on human wisdom. Kasi ang human wisdom, kahit anong talino, may limitation. Our faith must be on God's power. Meron bang hindi magagawa ang Diyos? Praise God. Alam mo, kahit na sinong pinakamatigas ang puso't ulo, kayang palambutin ng Diyos. Kaya iniisip mong takot kang sharehan, kayang palambutin ng Diyos ang kanyang puso't isipan. Amen. Praise the Lord. Amen? Amen. Faith is the only thing I know of that is stronger than fear. What is stronger than fear? Faith. Yan lang alam ko na pwedeng sisira, mas malakas kaysa takot, pananampalataya. Praise God. Amen ba? Mahirap maka-breakthrough pag hindi ka naniniwala sa Diyos. Praise God. Last, ikatlo muna to, kasi pito ito eh. Praise God. Hallelujah. Ikatlo. At itong huli muna, tutuloy natin next week. Kung gusto nyo, parang di yata kayo natutuwa. Ha? May natututunan ba kayo? Huwag nyo akong bulahin. Sa totoo lang. Ha? Oh, praise God. Number 3, test. Test of obedience. Ano yung number 1 test? Familiar naman yun eh. But the thing is, at itong mga familiar na to, alam mo yun, sa totoo lang. Praise God. Diyan tayo bumabagsak eh. Test of faith. Okay. Test of what? Obedience. Test of what? Obedience.
First John, unang Juan, 2:3, Tagalog. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Sandali. Mabigat to. Ano sabi? Nakakatiyak tayong ano? Nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Kaya ang totoong nakakakilala sa Diyos ay yung sumusunod sa kanyang utos. Hello, kaya ba? Amen. Kaya, alam mo, instruction na mag-worship ka, mag-pray ka, mag-devotion ka, magbasa ka. It's a test of obedience yan eh. Praise the Lord. Hello, amen? Amen. Diyan masusubok ang pagsunod mo sa totoo. Yung simpleng instruction. Praise God. Ewan ko lang, isang chapter lang. Hindi, ang babasahin mo kahit anong haba. Ano ang pinakamahabang chapter sa Bible? Psalms 119. Alam nyo, hindi abutin ng 5 minuto yun eh. Mga 2 to 3 minutes lang yun. Tapos na eh. Baka mabaga. Siyempre, huwag mo naman basahin. Hindi. Pero kahit na yung dahan-dahan mo lang basahin, diretso, sa totoo lang. Kasi, praise by praise yun eh. Hindi nga dugtong-dugtong yun eh. Kaya nga ganito, ang daling basahin lalo ng someone, ang Book of Psalms eh. Praise God. It's a test of obedience. Praise God. Kaya, if you are praying for breakthrough, learn to obey God. Kaya sabi niyo, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Praise God. Amen. Strategy natutunan. Pero yung iba, hindi pa alam yun. Kaya sabi nga, yung ladder of success na natutunan namin sa G12. Ladder of success. 4 ladder of success. Ano yan? Number 1, win. Number 2, consolidate. Number 3, disciple. Number 4, send. Saan nagsisimula lahat yun? Ladder of success. Number 1, win. Sino mag-win? Kayo. Pero ngayon, ini-involve ko sarili ko, tayo. Ako, ang dami kayong pinapalok niya sa, kahit hindi sumasagot yan, sige, chinachat ko. May mga inaabot ako uli. Praise God, hindi sumasagot, sige. Ano ko? Praise God. Magtulong-tulong tayo. Ang tanong, anong ginagawa mo? Baka naman puro pansarili lang at pinasasaya mo lang sarili mo. Pero sa pagsaya ng sarili mo, napapasaya mo ba ang Panginoon? Tanong yan na ikaw makakasagot. Tatandaan nyo, ang pagiging makasarili, may kabayaran yan. Kasalanan yan. Ang selfish, kasalanan yan. Selfish hindi shellfish. Praise God. Hallelujah. Baka mamaya saya mo, pero si Lord hindi mo napapasaya. Praise God. Parang di yata masaya ang preaching ko ngayon. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Kaya nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanyang katotohanan. Ang sakit niyan. Kung nakikilala mo siya, hindi ka raw sumusunod sa utos, sa kanyang mga utos, ay ano, sabi niya, sinungaling at wala ka sa katotohanan. Masakit yun. Hello, amen? Pero itong salitang to na masakit, hindi, sanay na ako masaktan, patay. Patay. Praise God. Ang mahirap yung sinanay mo sarili mo na kahit nasasaktan, wala lang, patay. Kapahama ka ng dulo niyan. Praise the Lord. Verse 5, ngunit, eto na, ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Wow. Sa ganito, nalalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanya. Ano raw? Tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Ang hanap at hahanapin at titingnan ni Lord sa atin ay yung wagas na pag-ibig natin sa Kanya. Ang Kanyang pag-ibig sa atin, no question about that. Bakit? Sinuko niya buhay niya.
Kaya nga dapat din tayo ang totoong nakakilala sa Diyos at ang totoong iniligtas ng Panginoon, sinuko niya buhay niya. Isuko mo buhay mo. Pag sinuko buhay mo, hindi ikaw ang may-ari. Hindi ikaw ang may-ari. Pag sinuko mo buhay mo, lahat ibibigay mo. Saan? Sa may-ari. Si Lord, binigay niya buhay niya sa Ama. Baka ikaw pa may-ari ng buhay mo. Wala ka pa dun sa from darkness to light. It can be, umaatin ka, pero wala pang conversion na mangyayari. Praise the Lord. Hello, amen? Sometimes God will ask you to do something that seems difficult, inconvenient, or against what you desire. I repeat, sometimes God will ask you to do something that seems difficult. Kasi test of obedience yan eh. Hihingin ni Lord yung mga bagay na gawin mo ang isang bagay na mahirap or inconvenient. Kumbaga sa hindi ka at is doon eh. Hindi ka, anong Tagalog, convenient. Hindi ka komportable na gawin or against what you desire. Ano gagawin mo? Susunod ka ba? It's a test of obedience. Praise God. Hello, amen? Pero pag sinunod mo naman yun, etong Diyos na to, alam niya laman ng puso mo. Praise God. Darating din ang time na kung saan may mga bagay-bagay na hindi mo hinihingi, darating sa'yo. Pero wala na tayo dun sa reward eh. Kundi dahil dun sa pag-ibig mo sa Diyos eh. Huwag matigas ang ulo. Ang katigasan ng ulo, may kabayaran yan. Praise the Lord. Hello, amen? Kaya nga yung wala sa desire mo, wala doon sa gusto mo, paggagawa ng Diyos sa'yo, pag ginawa mo, test of obedience yun eh. Pag hindi mo ginawa, disobedience, praise God. The test of obedience challenges whether you will follow God's instruction even when it doesn't align with your plans. Kaya mo ba yan? Tingnan na. Ang test of obedience daw, ang challenges whether you follow God's instruction or even when it doesn't align with your plans. Wala sa plano mo. Pero bigla nag-utos ang Diyos. Wala doon sa itinerary mo. May sinabi ang Panginoon. Susunod ka pa rin ba? Praise God. Hello, amen? Praise God. May kachat ako kanina na kung saan di ko sasabihin ko. Kasi po marami kong inasikaso, kasi po may mga ganito kong mga laban sa buhay. Kasi po may ganitong ganyan. Sabi ko, hindi mo mapagtatagumpayan yan kung di mo involve si Lord eh. Definitely. Hindi lang ikaw din naman nakakaranas ng ganyan. But the thing is, hallelujah. Sabi ko, ang linggo, hindi yan eh. Alam mo, ang linggo, kahit, sabi niya, pero nagpipray naman po ako. Hindi ako nakakalimot sa pag-worship. Nag-worship ako, nagpipray din. Pero ang fellowship, kasama yan sa paglago kako eh. Hebrews chapter 10, verse 25. Huwag mong kaliligtan ng pagtitipon. Lalo na nalalapit na ang pagdating ng panahon. Ang Sunday, huwag niyo ipagpapalit sa ano pa man. Praise God. Hello, amen? Naintindihan ko, yung mga minsan na talagang biglaan sa trabaho, naintindihan ko yan eh. Naintindihan ko, pag minsan may biglaang sakit, hindi ka makabangon, hindi kita pipilitin. May bangon. Naintindihan ko rin na minsan, kunyari may sakit ka. Naintindihan ko yun. Kunyari may sakit. Praise God. Naintindihan ko. Pero ibang okasyon, nako, sa test of obedience, huwag mo ipagpapalit sa ano pa mga bagay. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? Hahanapan ng Diyos tayo talaga ng commitment sa totoo lang. Pero yung commitment, di mo maibibigay. Sabi ko nga, kung hindi ka surrendered life. Kaya dapat unahin mo, surrendered life. Bakit? The moment you surrender your life, commitment follows. Pero committed ka, pero hindi mo pa sinuko ang buhay mo, darating ang oras, yung commitment mo, susuko, bibigay. Bakit? Hindi mo sinuko buhay mo eh. Note, if you can obey Him in the small things, He knows that you're ready for greater blessings. Saan ka susubukan ng Lord? Sa umpisa? Sa maliit na bagay.
Obedience open the doors to God's best for you. Ano ang magbubughas ng the best sa'yo? Pagsunod sa Kanya. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ang mga, mapapansin nyo, pati ang mga preaching ang tinuturo, instructional para may gagawin ka. Praise God. Hallelujah. Hindi lang religious yan. Pinaghandaan ko, ikinukonceive ko sa mind ko, ang mga susunod ko ituturo, religion versus relation. Praise God. Religion versus relation. Kasi baka mamaya, kala mo nasa church ka na, Christian church na, pero yung pala, religion pa rin yung konsepto mo eh. Religion versus relation. Uulitin ko, obedience opens the door to God's best for you. You will receive something greater beyond your imagination. But you need to pass the test of obedience. Kaya if you can obey Him in the small things, He knows that you're ready for greater blessings. Praise God. Amen ba? Amen. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Sana kahit hindi sinasabi, pumapalakpak ka rin, sumasagot ka pa rin, responsive ka pa rin. No? The greatest test of life is obedience to God. That's the greatest test of life. Obedience to God. My brother, mga kapatid, mga anak, mga kapamilya, mga kabagang. Praise God. Ipasa natin tong tatlong to. Test of patience, test of faith, and test of obedience. Patience, faith, obedience. Makaka-breakthrough ka. Praise the Lord. Amen ba? Amen. Tumayo ang bawat isa. Pati yung mga nasa online. Praise God. Ano yung natutunan? Hindi pwedeng pumili lang isa lang dun. Kailangan itong tatlong to matutunan mo. Praise God. Hindi pwede. Yung pong patience. Opo. How about yung test of faith? How about yung test of obedience? Tayo. Praise the Lord. Amen? Just close your eyes. Sabihin mo, Lord, hallelujah. Tulungan mo ko na maipasa ko ang tatlong ito. Patience, faith, obedience. Patience, faith, obedience. Praise God. Simple message, but powerful. It's a requirement before breakthrough. Kailangan maipasa mo ang mga testing na ito. Respond to God through prayer. Teach me, Lord, to have that patience, faith, and obedience. Make it sure. Seryoso ka. Make it sure na gagawin mo. Make it sure na susundin mo. Gagawin mong araw-araw lifestyle. Praise God. Just pray. Tanging makakarinig sa'yo si Lord. Nakakaalam. Okay, pray. Praise God. Pray. Prayer is talking to God. Pati yung mga nasa online. Praise God. Sa obedience, sisimulan ka sa maliit. Kaya yung maliit, hindi mo kayang sundin, lalo na yung malaki. Sa faith, di ba, sabi kanina na kung saan, no? You need to go through worse in order that you will get the best. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, glory to God. Have patience in God. Have patience. Kasanayan yan. Kasanayan mo. Praise the Lord. Lahat tayo rito ay tinatamaan in regards to this. A test of patience, a test of faith, and a test of obedience.
Dakila ka, O Diyos tapat at tunay. Pag nilay-nilayan mo ang salita ng Panginoon, Kapangyarihan mo'y walang ngang papantay. mean what you Ang sing. iyong Don't just sing. pangalan, Alalahanin mo yung pinag-usapan natin. tamis pakinggan, kamalhatian at karangalay, tanging iyo lamang. Dakila ka, O Diyos tapat at tunay. Kapangyarihan mo'y wala nang papantay. Ang iyong pangalan ay kay tamis pakinggan, kaluwalhatian at karangalan, tanging iyo lamang. Pagningasin ang damdamin sa pagmamahal sa'yo, pag-apawin ang pag-ibig sa aking puso, tanging hangarin ako'y gamitin, O Diyos ako'y iyong puspusin. Sa bawat araw ng aking buhay, ikaw ay aking sasambahin. Pagningasin ang damdamin sa pagmamahal sa'yo, pag-apawin ang pag-ibig sa aking puso, tanging hangarin ako'y gamitin, O Diyos ako'y iyong puspusin. Sa bawat araw ng aking buhay, ikaw ay aking sasambahin. Habang kumakanta si Jester, come on, pray. Pagningasin Just pray. ang damdamin Huwag ka sumabay sa pagkanta. Manalangin ka. Praise God, Lord. Ialay mo ang buhay mo. Kamusta ang love mo kay Lord? Kamusta ang patience mo? Kamusta ang faith mo? Kamusta ang obedience mo kay Lord? Kamusta? Sa bawat araw Hallelujah. ng aking Oh, bless the name of the Lord. ikaw ay Kamusta yung apoy mo? sasambahin. Kamusta? Pagningasin Hallelujah. ang damdamin Oh, sa Lord. pagmamahal Sabihin mo sa Panginoon kung saan yung kulang, ano yung mga bagay na kung saan ano. Hallelujah. Handa ang Diyos sa aking na maglinis at magpatawad. tanging hangarin. Ask Him, Lord. Gamitin, O Diyos ako'y iyong Don't wait for disaster. Sa Don't wait for whatever punishment. But the thing is, Lord, mahal kita, Lord. Mahal kita, Lord. Mahal kita, Lord. Mahal kita, Lord God. Mahal kita, O God. Susunod sa iyo. Mananampalataya sa iyo. Matututo, Panginoon, na hindi maiinip. Just pray to God. Hallelujah. Thank you, God. Bless the name of the Lord. These are key tests to your breakthrough. Even yung mga nasa online, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Revive your people, Lord. Revive your people, oh God. Feel the presence of God. Feel the embrace of the Lord. Feel the power of God. Holy Spirit, touch your people, O Lord God. Touch your people, even those who are online, O God. Let your mighty presence, Lord, be felt right now. In Jesus' name, empower us. Empower us, Lord. Anoint us, O God. Hallelujah. We will never be the same again. We will become a vision doer, O Lord. We will do the things that you want us to do. We will serve you wholeheartedly.
Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Feel the touch of the Lord. Huwag pong babaliwalain ang salita ng Diyos na naririnig. Tandaan mo, John chapter 1, verse 1, beginning verse 1 hanggang sa mga sumusunod ng verse 3 yan. In the beginning was God, and the Word was with God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh. Si Jesus yun. Huwag babaliwalay ng salita ng Diyos. Bakit? Si Lord yun. Ang salita ay si Jesus. Huwag babaliwalay. Ano ang baon nito sa iyo? Ikaw mismong makakaranas. Ikaw mismong makakaramdam. Pag magaan lang o baliwala lang, something is wrong. May problem. You need to repent before it's too late. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Touch your people, O Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Maging in love po kami sa iyo. Maging in love po kami, Panginoon. Huwag babaliwalain yung pagmamahal na binigay mo po sa amin. Karapat dapat lamang nasuklian din namin ng matinding pagmamahal. Thank you, God. Pagningasin ang damdamin sa pagmamahal sa'yo. Pag-apawin ang pag-ibig sa aking puso. Tanging hangarin ako'y gamitin. O Diyos, ako'y iyong puspusin. Sa bawat araw ng aking buhay, ikaw ay aking sasambahin. For the last time, pagningasin ang damdamin sa pagmamahal sa'yo. Pag-apawin ang pag-ibig sa aking puso. Tanging hangarin ako'y gamitin. O Diyos, ako'y iyong puspusin. Sa bawat araw ng aking buhay, ikaw ay aking sasambahin. Just feel the touch of God. When was the last time you cried to God? When was that last time you cried to God? The Holy Spirit is touching you right now. Don't ignore His word. Huwag mong babaliwalain. If you feel like crying, just cry to God. Just pray, Lord, nanunumbalik sa iyo. Palakasin mo po, Panginoon. Revive mo ang faith ko, Panginoon. Lord, just tell God, I love you, Lord. Tell God that you love Him. Huwag magkaroon ng tampo sa Panginoon. Praise God. Huwag kainggitan ang mga nasa mundo. May katapusan niya. Pero yung faith natin sa Panginoon, hallelujah, dadaling ka niya sa eternal, sa eternity. Thank you, Holy Spirit. Touch your people that will lead to transformation, that will lead to conviction, to transformation, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. Just feel the touch of God. Because the Holy Spirit is touching you now. Yes. 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 Thank you. Dapat maramdaman mo ito. Kung hindi mo ramdam, repent ka na before it's too late. These are powerful words. Simple but powerful. Ask God, repent to Him. Forgive me, O God. Forgive me, Lord. Hindi kita naging priority. Forgive me, Lord. Naging complacent. Naging lax. Tell God, naging lax ako, naging complacent ako, Lord. Forgive me, O God. Cleanse me.
Cleanse me. I repent. Thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Huwag maging makasarili. Huwag maging mainggitin. Huwag banat. Hinahanap ng Diyos. Sabi nga doon sa 7 letters of churches ng Lord, go back to your first love. Go back to your first love. Thank you, Lord. Bless the name of the Lord. Holy Spirit, thank you. Sabi mo, mag-thank you ka sa Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Abba, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sige, bawat isa magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kung may kasalanan, magsisi lang, mag-repent. Tell God, Lord, forgive me, O God. Forgive me, forgive me, forgive me. Hindi pinagpapatuloy ang kasalanan. Hindi. Magpapatawad ang Diyos, pero hindi pinagpapatuloy kapahamakan niya. Salamat po. Thank you, O God. Pati yung mga nasa online, thank you, Lord. Thank you for this first three tests of faith in order to receive, to experience breakthrough. Father, we thank you. We bless you. All glory belongs to you. In Jesus' mighty name. Everybody say, Amen. Give God the glory. Come on. With a shout. Hallelujah! Take your seats.